So guys, continuous ako. So, nakatapik tayo tungkol kay Moises, na nagkasala sa Minerva. That's why na pinakita sa kanya ng God ang lupang pangako, ngunit hindi sa pinapasok. Again guys, ang lupang pangako, yun ang kaharian ng Diyos. So, walang lupa sa langit, hindi tuhang lupa. Kasi nakalagay din sa Bible na ang mundo is bunawin at doon na maghukom yung Panginoon. So dito sa lupa ang kanyang ginharian. Kasi nakalagay, lupang pangako. Wala ho lupang pangako. Wala ho lupa sa langit, di ba? Lupang pangako. Yan ho ay propesya na masusunod, dapat masusunod. So guys, dahil natapik natin si Propeta Moises, na pinakita sa kanya ng Panginoon yung lupang pangako pero hindi siya pinapasok dahil nagkasala sa Minerva. So alamin natin yon. Sa pagkamatay, so natouch yung ilaw ko. So again guys, sa pagkamatay ni Moises, nagtuturo sa mga Kristiyano na ang buhay ay may mga yugto. Correct, ang buhay ay may mga yugto. Sa bawat yugto ay may kanya-kanyang layunin at gawain. So, ang kamatayan ni Moises ay napakita na ang plano ng Diyos ay hindi magbabago, di ba? Ang kamatayan ni Moises ay nagbigay ng pag-asa sa buhay ng walang hanggan ng mga Kristiyano na ang kanilang buhay ay hindi nagtatapos sa kamatayan kundi nagpatuloy sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Di ba? So guys, ayon sa Biblia, number 22 verse 13, number 20, verse 2 to 13, si Moises ay nagalit sa mga Israelita. Dahil nagrereklamo ang mga Israelita, nakalagay dito, nagagalit siya or na-stress siya, ganun ang nangyari, na kaya siya ay nagkamali sa Minerva, dahil na sa kakulangan ng tubig, ang Israelita ay nangangailangan ng tubig at si Moises ay tinawag ng Diyos upang magsalita sa isang bato upang lumabas ang tubig. Yun pala ang utos sa kanya ng Diyos, na magsalita sa bato upang lumabas ang tubig. Ngunit sa halip na magsalita sa bato si Moises, tinamaan ng kanyang basto ng 2 bisis ang bato at lumabas ang tubig. So, may pagkasalungat ang ginawa ni Moises noong panahon. Ang utos ng Diyos sa kanya, kausapin ang bato para lumabas ang tubig. Ang ginawa niya, dahil na-stress siya sa pagrereklamo ng Israelita, hinampas niya ng bato hinampas niya ng baston ng 2 bisis ang bato, saka lumabas ang tubig. So, ang mga Israelita ay nangangailangan ng tubig nung panahon na yon at nagrereklamo sa kakulangan nito, na nagdulot ng, kumbaga siguro na-stress din si Moises, kaya nagagalit si Moises, Kaya, nang nagalit si Moises ay maaring dahil nakawalan sa tiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kumbaga nasipyat din siya nung panahon na yon. So, ganun pala guys, nasipyat din si Moises noong panahon sa pagrereklamo ng mga Israelita dahil sa tubig, kaya nawalaan siya ng pasensya. Kaya dahil sa pagkakamali ni Moises, hindi siya pinayagan ng Diyos na pumasok sa lupang pangako kasama ng mga Israelita. Ang pagkagalit ni Moises ay nagdulot ng kawalan ng pagkakataon na makapasok sa lupang pangako, sa isang malaking pagpapala ng Diyos sa Israelita. Ganun pala guys. So ngayon ko lang nalalaman yan. So kayo, alam nyo ba yon? Diba? So ang kwento ni Moises ay nagtuturo sa mga Kristiyano at kahalagaan ng tiwala sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang mga plano. Ang pagkagalit ni Moises ay nagturo sa mga Kristiyano
ng kahalagahan ng pagkontrol sa emosyon at sa pagiging mapasensya sa mga pagkakataon at pagsubok. Yes, tama guys. Tama yun. Tama talaga guys. Kailangan mo talaga ang pasensya kaya mag-control, no? Kaya pala ang pagkamatay ni Moises ay sa iba rin na paraan, ano? Nga hanggang ngayon, hindi alam kung saan siya inilibing. Yun ang history ni Moises, ano, di ba? So alam na natin kung anong kanyang pagkakamali, ano? So again guys, yung pagkamatay ni Moises ay hindi nagpahinto sa plano ng Diyos para sa Israelita, sa mga taga-Israelita, kundi nagpatuloy ito sa ilalim ng pamumuno ni Josue. So guys, si Josue ang nagpatuloy ng obligasyon ni Moises noong siya ay namatay sa edad na 120. Ano? So, again guys, dahil na si Josue yung sumunod kay Moises, si Josue ay isang mahalagang figura sa Biblia, partikular sa Lumang Tipan. Siya ay isang pinuno ng mga Israelita na susunod kay Moises at nanguna sa kanila sa pagpasok sa lupang pangako. Ano? Yun ang papel ni Josue, no? Si Josue ay pinili ng Diyos upang maging punong tagapagmana ni Moises at nanguna sa mga Israelita sa pagpasok sa lupang pangako. So guys, so yun na nga guys, ano? So nalalaman na natin yung buhay ni Moises, and then ito si Josue ang kasunod sa kanya, ano, di ba? So alam naman natin ang sa Bible natin na nung unang panahon is ang pinakaunang taong ginawa ng Diyos si Adan, at si Eva is kinuha sa gusok niya. At nagkaroon si Adan at si Eva ng anak na si Cain, si Abel at saka si Seth, no? Tatlo yung anak niya. So yun ang tatlong anak na pinakauna na parang produkto siya ni Adan kag ni Eva sa pagkakasala. So ang tatlong anak ni Adan kag ni Eva, doon natin nakikita yun ang unang pagpatay din, diba? Nung panahon talaga nandiyan na yung pagpatay. Diba si Cain pinatay ni si Abel? Nung namatay si Abel, saka na ipanganak si Seth, no? Diba? So noon pa lang, kaya nga noon pa lang pinakauna, nakasala na tayo. Hindi pa tayo pinanganak, nagkasala na tayo dahil sa ating pinagmulan, bunga ng kasalanan ni Adan kay Eva. And then sa mga anak nila, nandoon din pumasok yung pagpatay, pagpatay. Kaya dito na mailagay na ang kwento ng mga anak ni Adan at Eva ay nagpapakita ng kalikasan ng tao. Tama yan. Sa ngayong panahon, di ba ganun ang nangyayari? Kabilang ang katangian ng pagsuway at pagsusuklam at pagiging matuwid. Tama, di ba? Kasi si Seth matuwid siya eh. Siya yung pinaka matuwid na ikatong anak ni Adan at ni Eva, no? Ipinanganak siya noon bago nang namatay na si Abel. Naging isang matuwid talaga siya at nagpatuloy sa pagyapak ng kanyang ama, no? Diba? Kasi yung ama niya anak ng Diyos, si Adan, diba? So dito pumapasok ang tinatawag na pagpakita ng kahalagahan ng mga alay sa Diyos at pagiging matapat sa Kanya. At ang mga kwento ni Adan at Eva ay nagbibigay ng mga detalye tungkol sa kasaysayan ng sangkatauhan sa pinagmulan at kaganapan sa mundo. Yun talaga. Yung kwento nila talagang totoo. Yun talaga ngayon nangyayari sa mundo. At saka sa pangyayari na yun, hanggang ngayon yun talaga ang nangyayari sa buong sanlibutan. Patayan, mga inggitan, lahat. Yung mga pag-alay na ang pagbibigay ay ipipiliin mo pa yung pangit saka mo ibigay, kaya ganun ang nangyari kagaya kay Cain, sa tubas niya ay bibigyan niya, ialayan niya yung God
hindi maganda. Si Abel naman niya, ang pinakamaganda ang binigay niya. Kay Cain, hindi, di ba, hindi tinanggap ni God, kaya nagalit siya, kaya pinatay niya si Abel. So, yung kwento ni Adan kang ni Eva, at ng tatlong anak niya, yun talaga yung kwento ng ating buhay, ng buong mundo, ng buong katawan. Amen?